Gumuho naman ang isang gusali sa Bahrain na kinasawi ng ilang individual pero totoong sani ng pagguho. Inalaban ng mga otoridad. Samantala isang kalye naman sa Venezuela ang tinatad ng sulat ng mga kabataan bilang pagbibigay pugay sa Manoy Youth Heroes na nagbuwis buhay para sa ipinaglalaban nilang pagbabago sa kanilang gobyerno. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Isa ang patay habang apat ang sugatan matapos gumuho ang isang gusali sa Bahrain. Pagsabog ng isang gas cylinder ang pinaghihinalaang sanhi ng insidente. Mabilis naman na pinadala ng Civil Defense ng Bahrain ang 38 tauhan nito at 7 fire engines para magtulong-tulong sa rescue and recovery operation. Pinatawag na rin ng otoridad ang may-ari ng gusali para magpaliwanag at simulan ang investigasyon sa totoong sanhi ng insidente. Nagkasundo na sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na simulan sa lalong madaling panahon ang negosasyon upang tapusin na ang giyera sa Ukraine. Inatasan ni Trump si Secretary of State Marco Rubio, CIA Director John Ratcliffe, National Security Advisor Michelle Waltz at Ambassador and Special Envoy Steve Witkoff na pangunahan ang negosasyon. Ayon kay Trump, tatawagan nila si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang ipaalam ang tungkol dito habang umaasang magiging tagumpay ang negosasyong ito. Samantala, inaalam na ng mga tropa ng Mexico at Estados Unidos ang posibleng tunnel sa mga border upang malabanan ang illegal immigration at drug smuggling. Ito ay bilang bahagi ng kasunduan nila kay US President Donald Trump. Nitong Miyerkules, nagsimulaan niya ang Mexican National Guard na magsagawa ng paghahanap sa mga posibleng lagusan sa Ciudad Juarez na ginagamit umano para sa nasabing illegal activities sa El Paso, Texas. Nagmisto ng isang malaking art canvas ang isang kalye sa siyudad ng Caracas, Venezuela matapos isulat dito ang mga daang-daang pangalan ng mga kabataang nagbuwis buhay umano sa kanilang 10 taong protesta sa gobyerno ni President Nicolas Maduro. Gamit ang puting pintura, tinadtad nila ng sulat ang nasabing kalye na matatagpuan mismo sa loob ng Central University of Venezuela. Ayon sa grupo, ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Youth Day celebration kung saan binigyang pugay nila ang nasabing mga biktima. Ayon kay Federation of University Centers of the UCV President Miguel Angel Juarez, nagpakabayani umano ang mga ito para sa pangarap nilang pagbabago sa kanilang bansa. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.